Eto mga sanggay, sobra akong nalungkot nung nabalitaan ko to. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nagwagwapuhan, nagagandahan ngayon, na palagi pong nagaantabay sa ating mga ginagawang vlogs. So, mabuhay kayong lahat. Comment down below. #solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? Sa mga nanonood ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito, mga sangkay, sobra akong nalungkot. Tingnan nyo po ito. 200 na mga puno sa Quirino Avenue. Pinutol para sa isang expressway project. Tapos, alam nyo, may permit ng DENR. Ang lupit. Mahigit 200 puno ang naputol na sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. At tuloy-tuloy pa ang pagpuputol. Tuloy-tuloy pa. Hanggang matapos ang 617 trees Grabe. na binigyan ng cutting permit ng Department of Environment and Natural Resources. Ang lalaking punong kahoy na yan, oh. Napakasakit sa mata na tingnan na parang dumudugo pa ang higanting puno na ito. Isa ito sa 225 na puno na pinutol dito sa parting ito ng Quirino. Ito ay matandang nara na tinatayang halos kalahating siglo na ang tanda. Grabe. Grabe. Ayon sa technical team ng DENR-NCR, nalulungkot ang mga pamilyar sa lugar na wala na ang luntiang kumakanlong sa kanila tuwing dumadaan sa lugar. Alam nyo eto lang, hindi ko natatapusin. Masyado pong masakit na tingnan ito eh. Hindi ko alam po sa Pilipinas kung ano po ang pumasok sa mga kukote ng mga leader, no? Na imbis na alagaan po natin ang ating kalikasan, sila pa mismo ang nagwawasak. Nakakainggit lang mga sangkay kasi tingnan nyo po ito. Sa China, kahit po yung disyerto, tinatiniman po nila ng mga punong kahoy. Ayan o. Disyerto na naging mapunong kahoy. Ganyan po sa kanila. Tapos tayo dito sa Pilipinas, guys, anong ginagawa po natin? Imbis na alagaan po natin yung sarili nating yung kalikasan po natin, yung mga punong kahoy. Alam nyo sa Metro Manila, tingnan nyo po papakita ko sa inyo yung Metro Manila. Wasak na po ang environment at kalikasan po ng Metro Manila. Eto, tingnan nyo po yung Metro Manila. Isa pong kaawa-awang lugar. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo po yan. Anong mapapansin nyo? Wala na halos mga punong kahoy. Kung mayroon man mga sangkay, eto lang, kakaunti lang. Anong ginagawa natin? Gusto talaga natin na dumating sa punto na sisingilin na po ng kalikasan ang mga syudad natin? Nakakatakot, no? Pambihira itong ginawa nila. Isipin nyo 200 na mga puno sa Quirino Avenue, pinutol. Tapos ito mga punong to, mga sangkay, alam nyo, malaking tulong po ito. Polluted na nga ang Pilipinas, polluted na nga ang Metro Manila, pinuputol pa. O, sabihin natin may project, bakit? Hindi ba pwedeng idaan sa ibang lugar itong proyekto na hindi masasagasaan ang ating likas na yaman po yan, mga sangkay. O ito, tingnan po ninyo sa China. Kahit mga syudad, tinataniman po nila ng sandamakbak na mga punong kahoy. Hindi po yan AI. Totoo po yan. Ganyan po sa kanila. O, anong ginagawa po natin sa bansa natin?
Imbes na magtanim tayo ng magtanim ng mga punong kahoy sa mga syudad, pinuputol pa. Kaya polluted ang Metro Manila. Oh, eto pa. Ito naman mga sangkay, doon po ito sa Singapore. Tingnan nyo sa kanila. This place creates gardens and parks in the middle of its buildings. Kahit mga building tinatayo, nilalagyan din po nila ng mga punong kahoy. Ano? That's because in parts of Singapore, you're required to replace the land that you're building on with this same amount of greenery. 'Di ba? Kapag magpatayo ka ng building sa kanila, kailangan ganun din kadami yung mga punong kahoy na itatanim mo. Ganun kaganda po yung polisiya sa kanila sa Singapore. So the greenery that is lost on the ground is replaced in the sky. Each building must have greenery that's equivalent to at least 100% Grabe. of the land that it was built on. Kita But nyo yan? some take it to the next level. This building has over 200% greenery for the land that it replaced. This is Park Royal, and it's absolutely crazy how they managed to include greenery throughout the building. You can O, 'di ba? Tayo dito, kamusta? Yung mga leader po natin, anak naman ng tokwa. Pinapahamak nyo yung next generation. Alam nyo, yung susunod na henerasyon naman po ang tatamaan po talaga ng malaking problema dahil po sa mga pinaggagawa nila. O ito, doon po sa China, tingnan nyo ha, kung sa Pilipinas, eto po tayo, tingnan po ninyo. Doon sa China ito. Mga green cities. Tingnan po ninyo. Mapuno. Tingnan po ninyo yan. Diba? Nakikita nyo yan kung gaano kadami yung mga punong kahoy. Ayan, oh. Oh my goodness. Nakakalungkot. Ako ay nalungkot po talaga nung nabalitaan ko yun. Pambihira. Nakakabanas isipin. Mga leader pa po mismo yung sumisira sa ating kalikasan. Tapos aprobado pa. No. Ito pa. Oh, China is turning the sea of death into a green forest. Tingnan po ninyo. Taklamakan Desert, a vast golden shifting sea of sand in northwest China, Kahit po yung known to the disyerto. locals as the Sea of Death. The Taklamakan spans roughly 337,600 square kilometers, the size of Germany, about 85% of which is mobile dunes. For centuries, this desert was a graveyard for explorers along the ancient Silk Road, swallowing caravans and dreams alike. Even today, temperatures soar above 40 degrees Celsius in summer. Kita nyo, mga sangkay, ganun kainit. Pero tingnan po ninyo ngayon. Ayan, oh. Introducing Pinatayuan po nila, pinagtataniman po nila, mga sangkay, ng napakarami mga punong kahoy. O, ito. Ganyan po sa China, eh. Tingnan po ninyo, oh. Green cities. Yung mga punong kahoy sa paligid ng mga building, napakarami. Normal po yan. Ako, nakapunta na po ako sa China, mga sangkay. Ayan, oh. Kita nyo yan. Tayo dito pinagpuputol natin. Buti sana kung pinutol, magtatanim din sila ng mas marami pa sa mga punong kahoy. Kaya hindi dugyot tingnan. Iba talaga kapag maraming punong kahoy, hindi dugyot tingnan. No? O ito. Mga sangka, ito, last video. Ayan, tingnan po ninyo kung gaano ka mapuno. Diba? Diba? Nagtayo sila ng mga building, pero yung baba ng mga building, para po siyang forest. Ayan, oh. Kita nyo yan, mga sangkay? Kita nyo yan? Nakikita nyo yung mga punong kahoy sa bawat kalsada. Ganyan po sa ibang mga bansa like China, Singapore. Tayo sa Pilipinas, di man lang sila kinilabutan. Isipin nyo kung gaano katakot-takot itong ginawa nila. Samantalang yung ibang mga bansa, nagtatransform, ginagawa po nilang green cities. Yung mga syudad, tingnan nyo, oh, mga punong kahoy yan.
Grabe. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Magaganda po yung topic natin dito about sa Bible, about sa mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po lahat. God bless everyone.